Lantarang pagsasampa ng kaso ang inihain laban kina Pangulong Kuting Jr. at unang ginang Liz Zatanas Mags matapos silang makusahan ng di umano'y paglustay at pag-angkin sa bahagi ng Reserbang Ginto ng Pilipinas. Ayon sa reklamong isinampa sa korte ngayong linggo, inilahad umano ang mga testigo at ng mga dating opisyal ang detalyado at planadong pagkilos ng mag-asawa para sa lihim at kontrolin ang mahahalagang yamang mineral ng bansa. Sa kasalukuyan, mahigpit na tinututukan ng publiko ang mga institusyong pampolitika at kasong ito na posibleng magbunsod ng malawakang imbestigasyon sa loob at labas ng Malacanang. Tumanggi munang magbigay ng opisyal na pahayag ang kampo ng Pangulo at ng unang ginang, subalit iginiit ng mga tagapagsalita ng palasyo na isa itong malhisyoso at gawa-gawang akusasyon. Gayunpaman, tila lalong lumalim ang krisis habang may mga bagong dokumento at ebidensya raw na isinumite sa korte sa mga susunod na araw. Samantala, ilang mambabatas at grupo ng sibiko ang nananawagan ng agarang pagsasagawa ng imbestigasyon upang mapanagot ang sinumang mapapatunayang sangkot. Ayon sa kanila, hindi na dapat palampasin ang ganitong uri ng katiwalian, lalo na kung yaman ng bansa at kinabukasan ng mamamayan ang nakataya. Patuloy naming babantayan ang isyong ito at maghahatid ng pinakabagong impormasyon sa mga susunod na ulat. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang kanyang apelyido. O, tuloy po tayo. Galit ako kay Lulong. Lulong, linta, ulupong, lasong, oportunistang nasa gobyerno. Ang aking panata, labanan si Lulong. Lulong sa droga, lulong sa krimen. Nagkukunwaring nag-aabot ng tulong, ngunit lulong sa korupsyon. Galit tayo sa buwaya, sa kapangyarihan ay lulong! Kung walang lulong, lahat susulong. Isinulong ang mahigit 800 bills at 91 laws, Senator Amy Marcos, number 39 sa balota. Sige nga, sige. Anong sa tingin ninyo ang mabibigay ninyong komentaryo patungkol dito sa commercial ni Amy? Ulitin natin. Galit ako kay Lulong. Lulong, linta, ulupong, lasong, oportunistang nasa gobyerno. Ang aking panata, labanan si Lulong. Lulong sa droga, lulong sa krimen. Nagkukunwaring nag-aabot ng tulong, ngunit lulong sa korupsyon. Eto lulong sa droga, lulong sa korupsyon, lulong sa krimen. Galit tayo sa buwaya, sa kapangyarihan. Ayan. Pero teka muna. Ito, ako naman ay natutuwa sa mga pag-iimbestiga ni Amy. Just to balance things, maganda yan kasi nakakatulong siya patungkol dito sa mga pang-aabuso sa mga Duterte. Pero sa ngayon ay puro palang salita. Puro ganyan. Naaalala nyo? Noong siya ay nag-press con, meron siyang binanggit na lulong. Tapos, tinanong ng isang media, sino ba ang mga lulong? Hindi niya sinagot. Parang ang pagkakasagot niya dito, hindi ko maalala, pero abangan. Diba? Kung tama ang aking pagkakaalala, abangan. Yung pala, hindi niya sasabihin kung sino yung lulong sa droga, yung lulong sa krimen, yung lulong sa korupsyon. Hindi niya sinabi kung sino yung lulong. Hindi pala yun ang ibig niyang sabihin na aabangan. Ang aabangan niya lang pala natin ay itong kanyang komersyal. Diba? Parang ito si Amy, iniikot-ikot tayo. Kasi parang parang tatandaan po natin, hindi naman lingid sa kanya. Nandoon siya. Actually, unang sinabi sa malakihang venue ni Tatay Digong na bangag si Marcos, si BBM. I was there. I was even in front. Narinig ko pong live yon. Nandoon din si Amy. Nandoon din si VP Sara. So, alam na alam niya, hindi mapagkakaila that this is public knowledge. So, hindi po tayo nagfe-fake news.
binansaga na bangag ni Tatay Digong yung kapatid mo, Amy. Tapos meron kang lulong na sinasabi, lulong sa droga. Sino yun? Puro ka pa da, please. 'Di ba? Sabi mo, sasabihin ninyo. Sabi mo, aabangan namin. Yung pala, ang inabangan, ang dumating, commercial mo. Coach Oli, relax ka lang. Kasi may plano yan. Yan lagi sinasabi ng mga Iminatics. May strategy yan. Di ba? Antay ka lang. Okay lang, mag-aantay. Sabi ko nga sa inyo, susuportahan ko to, aaraw-arawin ko pagsuporta kay Amy. Basta dalawa lang. Hindi salita, gawa. Pangalawa, gawin niya before the election. Kasi kung papangakuan tayo, nasasabihin niya kung sino yung lulong sa droga, sino yung lulong sa krimen. Puro siya hearing. Wala namang sinasampahan ng kaso. Hindi naman niya sinasampahan ng kaso. Hindi naman niya tinutumbok yung kapatid niya. Obviously, sino pa ba ang mastermind doon sa pagkidnap kay Tatay Digong? Doon sa pag-iimbestiga, lumalabas ang kapatid niya ang mastermind sa pagkikidnap kay Tatay Digong. And yet, hindi niya tinutumbok. Inikutan niya ng lahat. Sinisi niya ng lahat ng mga nakapaligid kay BBM. Pero hindi pa rin niya sinisisi yung kanyang kapatid. Lumalabas dito, nililigtas niya lang yung kapatid niya. Lumalabas dito, nililigtas lang niya yung karir niya bilang senador. Kasi nung kinidnap si Tatay Digong, siya ang number 1 dumausdos sa survey. Siya po ang kauna-unahan, talagang siya ang pinakamalaki ang dinausdos. At ngayon, kadidikit niya kay BP Sara, tumataas siya. Teka muna mga kababayan ko, mag-iingat tayo sa ganito, ha? Kasi baka mamaya, budol na naman ito. Di ba? Baka budol ito. May mga ngako na naman. Aabangan kung sino yung lulong. Kunwari, nag-iimbestiga. After the election, pag nakaupo, nakalimot na, hindi na umihimik. Parang yung mga ibang senador dyan, tumahimik na. Yung iba nga, bumaligtad pa, gaya ni Tolentino. Pambihira, di ba? Kayo ba, papayag na naman kayo mabudol? Kami po hindi nabudol. Hindi po siya nagyayabang, ha? Hindi po siya naninisi. Pero wag naman paulit-ulit yung pambubudol sa inyo. Especially, yung mga matatalino. Pambihira, pagka 2 beses ka naman nabudol, matalino ka. Hindi ka na budol. Bayad ka na. Napaka-imposible na. Naku, hindi ko na kayo pangapangalanan. Pero, pambihira naman. Ang dami diyang matatalinong mga viewers. Ha? Ang dami diyang matatalinong mga taong bayan. Ang dami diyang mga matatalinong vloggers. Pambihira naman, pabudol naman kayo na. Huwag naman ganon. Okay? Ulitin ko. Hindi pa naman final ito Kasi sabi nga sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. And I think mali itong ginagawa ni Amy until yung salita niya ay back-upan niya ng gawa. Okay yung ginagawa niya Ay okay yung sinasabi niya Pero dakdak pa lang Alam mo sa akin, sabihin ko in one word, kung anong i-describe ko itong ginagawa ni Amy, one word lang. Commercial. Or pangampanya. Wala. Binuhat niya lang yung sarili niya. Di ba? Wala. Agenda pa rin ng Marcos yung ginagawa ni Amy. Until now. Okay? So Amy, baka may plano kang back-upan yung mga sinasabi mo. Sana lang ilabas mo yung mga nalalaman mo. Back-upan mo yung mga sinasabi mo. Gumalaw ka, hindi ka puro salita before the election. Tandaan po natin, before the election. Kasi as of now, hindi natin kailangang iboto si Amy. Pasintabi na po doon sa mga matatalino na supporters ni Amy.
Pasintabi na sa inyo. Pangalawa, huwag po sana kayong pabudol ulit, matatalino kayo. Pangatlo, abala to si Amy or panira dun sa Duterte. Bakit? Kasi kung pumasok si Amy, posibleng may matanggal doon sa Duterte. Coach Oli, 10 lang naman, pandagdag mo sa 11. Hindi. Paano kung yung halimbawa na lang si Attorney Hinlo? Pang 12 pumasok. Pero binoto nyo ng binoto si Amy, siya ang pumasok pang 12, si Attorney Hinlo nalaglag. Di ba? So, makakatulong ba si Amy sa Duterte? Hindi. May significant ba para ipalit natin siya doon sa Duterte? Hindi, sasabihin, Coach Oli, hindi naman papalitan, idadagdag. Hindi po. Posibleng merong matanggal sa Duterte. Posibleng may mapalitan sa Duterte pag pumasok si Amy. So, we need significant action. Dahil pag ibinoto nyo to, may matatanggal. Posibleng mangyari yon. At kung posibleng mangyari yon, sana mayroong significant na gagawin si Amy. Gagawin, ha? Hindi yung significant na sasabihin. Kasi lahat pwedeng magsabi-sabi. Lahat pwedeng magsali-salita. Lahat pwedeng magkomersyal. Pero hindi lahat nagsasakripisyo. Dapat may Tingnan ninyo, ha? Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Paano sinuportahan ni Pastor Kibuloy si Tatay Digong? Sakripisyo. BP Sara know that. The bloggers of Amy knows that. The Iminatics know that. Alam nila yan. Nagsakripisyo sa kulungan. Hanggang ngayon, sinusuportahan si Tatay Digong. Hanggang ngayon, yung campaign, pagpunta sa Hague, lahat. Yung bang tulong bilang kaibigan. Si Amy, anong tulong mo? Sige nga. Nang dahil sa pag-convince mo, the last time I checked, before okay naman si Sara, and then you convince her tumakbong Vice President, yan po ang huling naaalala ng Pilipinas. 3 years after nagkakagulo na po ang Pilipinas. 3 years after nakakulong na si Tatay Digong. 3 years after nakakulong na si Pastor Kibuloy. 3 years after nang gulo ang police storage dyan sa KOJC. 3 years after, ang Pilipinas wala pa rin proyekto, kundi puro ayuda pa rin. I really hope na ito si Amy maninindigan. Ha? Again, hindi ko sinasabi at sinisiraan si Amy. Itong mga ginagawa ko ngayon, itong mga sinasabi ko ngayon, is challenging her na magbigay ng lehitimo, significant na aksyon. Para hindi naman kayo nababansag ang budol. Kasi nabudol na ng kapatid mo eh. Ang bansang Pilipinas, including you, nabudol mo si BP Sara. Tingnan mo, nagkagulo ang Duterte, no? Nagkagulo ang Duterte. Ang daming nagawa ni Tatay Digong, ngayon nakakulong. Oo, sasabihin mo, hindi mo kasalanan. Yes, maybe I agree. But syempre, bago ka dumikit sa Duterte, magpakita ka naman ng sakripisyo. Hindi yung puro pakinabang ng pamilya ninyo. Di ba? Kung gusto mo, if you want something, if you love something, if you really love the Dutertens, we want to see the sacrifice. Hindi eh. Sa ngayon, ang nangyayari, parang pakinabang. Naging presidente yung kapatid mo, nailibing yung tatay mo sa libingan ng bayani. Ikaw dumadaus-dus na yung karir mo pagka-senador, ngayon tumataas na naman. Sa pagdikit mo sa ano, walang sakripisyo eh. Anong pakinabang ng Duterte? Wala. As of now. Posibleng magkaroon. Posible. Posible naman. So pakigawa. Pakigawa. Para hindi naman puro pakinabang lang, Amy. Meron namang mapala ang Duterte, ang Duterten, at ang taong bayan. Sana naman, Amy, galaw-galaw ka din. Ito may papakita po ako sa inyo dahil isa po itong hindi maganda at posibleng
ginagaya ni Amy ang kanyang kapatid na si Marcos. At ito ay hindi magdudulot ng mabuti sa bansang Pilipinas. Ipakita ko po. Merong post si Banatbay. Basahin ko yung post ni Banatbay 2.0. May nasagap akong balita. Si Mangga daw nag-hire ng mga vloggers to campaign for her. Laki daw bigayan. Gaano katotoo ito? Here we go again. Okay? Una, may nasagap si Banatbay na si Mangga daw. So I assume, hindi ko alam, hindi ko sure kung sino tutukuyan dito ni Banatbay. But alam naman natin may sinabi si Sara na Mangga. At after nun, yun man ang tinutukoy ni BP Sara or hindi, after nun, ang tawag kay Amy ay Mangga. Para dun sa hindi nakakaalam, bakit Mangga? Manggagamit po. No? So, ganyan na po ang bansag kay Amy at kay BBM. Pero ito ay talagang patukoy kay Amy. Nag-hire namang vloggers to campaign for her. Laki daw bigayan. Gaano katotoo ito? Actually, hindi lang kung si Banatbay nga ang tinutukoy niya rito ay si Amy, no? Actually, hindi lang naman, hindi ko sure kung si Amy nga ang tinutukoy, hindi naman namin na pag-uusapan to. No? Pero para sa akin, kung si Amy nga ang tinutukoy ni Banatbay dito, hindi lang po si Banatbay ang may nasagap na balitang ganyan. Actually, before pa, may nasagap na kami. Even after the election, nung nanalo na yung kanyang kapatid bilang president, may nababalitaan na kami. Kaya nga sabi namin, teka muna, meron talagang nagtatanggol kay Amy. Meron talagang Amy-natics. No? Kasi nabalitaan namin ito. Ako personally, nabalitaan ko ito. Okay? So, ibig sabihin, talagang pagkaupo pa lang ni BBM, siguro, sa tingin niya, kung totoo man yung nabalitaan ko or hindi, posibleng hindi talaga maganda ang magiging performance ng kanyang kapatid. Una. So, nasa isip niya na yan, kailangan niya ng vloggers to protect her. Pangalawa, posible rin na may pangarap siya talaga na hindi lang pagiging senador. Maybe higher, di ba? Siguro, baka mamaya in the future ay gusto nitong maging president or vice president. Kaya nga po, possibility lang po kasi ang aga ng nabalitaan kong pag-hire niya ng vloggers. Bakit? Di ba? Katatapos pa lang. Yung narinig ko to, katatapos pa lang na eleksyon. Ngayon, kung hindi totoo ito, kayo manghusga. Pero kung totoo ito, kayo rin humusga. Pero kung talagang ikaw ay mag-o-observe, meron talaga di ba? Meron talagang lehitimong pumoprotect dito kay Amy. Siguro naman, na-obvious nyo. Di ba? Hindi ko na kailangan pangalanan, pero na-obvious nyo. Okay? Hindi ko sinasabing totoo yun, pero kung totoo man yun, in my opinion, it's too early. So may pangarap ito maging vice or president, higher than Senate. Ngayon, papayagan pa ba natin that another Marcos will be a president again or maybe a vice president again? Hahayaan ba natin yun? Diba? Para sa akin, abangan natin, gaya ng sabi ko kanina, abangan natin ang kanyang mga isisiwalat patungkol sa kanyang kapatid o sa kanyang gobyerno dahil alam ko, maraming alam to. Hindi pwedeng salita lang siya. Dapat patunayan niya ng gawa. No? Pwedeng suportahan ng senador. But ako, until wala akong nakitang gawa, until now, puro lang salita si Amy. Kaya I will not support her. Kung gusto niyo suportahan, wala nang problema Napaliwanag ko na yan na nasa sa inyo yan, hindi naman diktador ang Banateros. Hindi naman ako diktador kung sino gusto nyo suportahan. Kaya lang nakakasira si Amy sa Duterte. Naipaliwanag ko na po yan. Panuorin nyo na lang. Baka
marami na po akong vlogs about it. Panuorin nyo na lang kung bakit nakakasira sa Duterte si Amy. Hindi siya nakakatulong sa cost ng senatorial balls ng Duterte na kabilin-bilinan ni Tatay Digong mag-straight at masisira ni Amy yun. So, kung susuportahan natin to si Amy or susuportahan nyo, sana lamang hingi kayo ng lehitimong gawa. Hindi lang salita. Diba? Pangatlo, hindi kasi ako, alam nyo, hindi ako agree doon sa mga nababayarang vloggers. Lalong-lalo na kung ito ay nakakasira sa Duterte. Diba? Bakit? Kasi nakita naman natin nakalaban na ng Marcos ang Duterte. Talagang binabanatan nila ang Duterte. Binabanatan nila ang Duterte. Bakit pa tayo susuporta doon sa napapasama ang Duterte? Saan ba napasama ang Duterte kundi sa Marcos? So sasabihin nyo, hindi naman Hindi naman si Bibi. Hindi kasalanan ng kapatid. Ang ginawa ng kapatid. Oo, pero wala naman siyang ginagawang aksyon. Di ba? Hindi siya pwedeng mag-aktong kapatid dahil senador siya. So, ang inaasahan ng taong bayan sa kanya ay iboboto siya, humihingi siya ng boto ng senador. E di dapat umaktong senador siya, hindi siya umaktong kapatid. Magbigay siya ng lehitimong aksyon. Kasi ito, kung nagbabayad siya ng mga vloggers, wala siyang pinagkaiba dun sa kapatid niya. Ano? Ang ginagawa, instead na gumagawa ng lehitimong aksyon na may pakinabang sa taong bayan, ang inaayos ay yung optics. Ang inaayos yung panglabas. Ang inaayos yung imahe. Kasi bakit ka mag-hire ng vlogger? Una, para ipagtanggol ka. Pangalawa, para yung imahe mo ay gumanda sa publiko. Ako, wala akong nakikitang masama doon. Okay lang yun. Pero, may pakinabang naman talaga ang vlogger patungkol dyan. I have no issue about it. Kaya lang, sana, bago ipagtanggol, wala nang bayad. Pangalawa, bago ipagtanggol, may gawa muna. Or bago bigyan ng magandang imahe sa publiko, gawa muna. Kasi pagka nasanay tayo sa kakasalita, ilang taon na ako. After 1986, sabi maaayos. After the People Power 1, maaayos ang Pilipinas. Sa katunayan, lalo tayong sumama. Bakit? Sa mga pangako, sa mga puro salita lang ng gobyerno. Wala namang aksyon So kung ikaw vlogger, bakit mo susuportahan or bakit mo pagagandain ang imahe ng isang politiko base sa salita? Ikalulubog tayo niyan. Dapat, walang masama kung ipopromote mo ang isang kandidato, meron ka ng hawak na proof. Meron ka ng hawak na gawa. Paano ba nakabalik si Amy? Dumausdos na ang ano niya na. Dumausdos na. Dumausdos na ang survey ni Amy. Bumagsak na yan. Paano ba nakabalik yan? Dahil dumikit sa Duterte. Sana, kung yun ang cause ng pagbalik niya at tumataas na naman sa survey, sana yung mga vloggers niya magkaroon ng lehitimong aksyon coming from Amy bago nila i-promote. Wala pa naman I have nothing against dun sa mga vloggers. Kasi baka mamaya, yung iba dyan, kaibigan ko pa. So this is not personal. Hindi ko po kayo pinipersonal. Ang sinasabi ko lang kay Amy, huwag niyang gayahin yung kanyang kapatid. Na inaayos niya yung optics. Inaayos niya yung imahe. Inaayos niya yung pagtatanggol. Hindi po. Ang ayusin mo yung baha. Bakit may baha? Despite of the call of the budget. 'Di ba? Bilyon-bilyon, may baha pa rin. Bakit
may bansag sa yung bangad, despite na call ni PRRD na bangag ka, tapos call ng mga tao na magpa-drug test ka. Walang action coming from Mark BBM. Di ba? Yung gutom, yung pagtaas ng presyo, yung 20 pesos na bigas, di ba? Hindi naman nila sinulusyonon yun eh. Nagbigay lang sila ng 20 pesos na bigas dyan sa Visayas. Kaya nga pinahinto ng COMELEC yan dahil yan nagiging mistulang vote buying. Di ba? So dapat yan, inaasikaso ni Marcos, ni BBM, teka muna, ayusin natin yung bigas, bababain natin yung presyo. Hindi yung panglabas lang, hindi yung optics lang, hindi yung imahe lang sa taong bayan. Nagbigay ka ron ng 20 pesos na bigas sa Visayas lang. Ano, doon sa Visayas lang may Pilipino? Pangmadalian lang. Lahat na lang gagawin natin during the election. Same thing ka, Amy. Di ba? Ngayon maganda ginagawa mo, parang yung ginagawa ni BBM na 20 pesos ng bigas dyan sa Visayas. Pero para sa atin, puro salita lang yan, walang gawa. Bakit ka mo? Yung 20 pesos sa Visayas lang eh. At hindi niya kaya i-maintain yan throughout his career or presidency. Hindi niya mami-maintain yan. Ganun din si Amy. Parang lahat ginagawa ngayong eleksyon pero wala pang lehitimo na magkakaroon ng pakinabang sa taong bayan even after the election. Yun ang gusto naming makita. Yung pakinabang even after the election. Diba? Huwag na po natin pag-usapan kung talagang nagbabayad ng vlogger si Amy or hindi. Para sa akin, sinasabi ko lang, ba Amy, kung totoo ito, ang ayusin mo, yung action. Diba? Huwag naman sana. Sa hindi ko alam kung mga kasama natin na mga nagpapabayad, baka may mga pangangailangan ko yan, kayo, nauunawaan namin yan. Ano? Pero sana, isang-ayon din natin yung kapakanan ng Pilipinas. Kasi, of course, again, posibleng makatulong si Amy. Diba? Hindi naman natin tinatanggihan. Pero posible ding makasira si Amy. Diba? So, again, I'm not against dun sa mga vloggers. Kung bayad man sila, or kung aamin man silang bayad or hindi, or totoo man or hindi, pero sana, bago natin i-promote si Amy, sana lang pakiusap, meron munang lehitimong aksyon. Hindi naman ito kayo pine-personal. So, hindi ko lang alam, gaya nga ng tanong ni Banat Bay, tanong ko na rin sa inyo mga manonood, or tanong na rin natin yung mga vloggers, gaano katotoo ito? Sana naman, hindi totoo. Okay, next topic po tayo. Okay, tingnan naman natin ito Sinugod po ang bahay ni Tatay Digong. Grabe talaga. Na ngayon na sitwasyon dyan sa bahay ni dating Pangulong Duterte, may nangyari bang raid? Monica, patuloy pa rin ang pagdating ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte hanggang sa mga oras na ito at may ilan pa rin na nananatili upang magbantay sa labas ng kanyang bahay at as of the moment, Monica, ay walang nangyayaring search or raid. Muling dumagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mamaya bibigyan natin ng komentaryo kasi nagalit na po dito si Pulong si Pulong Duterte. Sige. Sa labas ng kanyang bahay dito sa Davao City kagabi. Ito ay matapos mapanood ng mga Davaoenyo ang isang Facebook Live ng supporter at volunteer ng mga Duterte na si Paulo Lino Canillo. Bagaman walang nangyaring raid kagabi hanggang ngayon, ay patuloy ang pagdating ng mga supporter ng dating Pangulo upang mag-abang at magbantay sa posibleng o manoy gagawing raid ng otoridad sa kanyang bahay. I'm very, very mad because why does it have to be like this? Alam mo yon, but I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help.
Ayon kay Paulo, nakatanggap umano sila ng tawag mula kay Kitty Duterte na humingi ng tulong sa mga tao. No, si Kitty mismo, ang Kitty Duterte, yung anak ni Tatay Digong, ang humingi ng tulong mismo sa taong bayan. Alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared. But she was trying her best to stay calm. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her, na Kitty, I got you. Samantala, naglabas naman ng saloobin si Congressman Paulo Pulong Duterte hinggil dito. Kinukundina nito ang panghaharas ng Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang pamilya. Sa kanyang pahayag, 30 CIDG operative at 90 staff personnel mula sa Luzon ang Ito. So, nagagalit na po at kinukundina ni Pulong Duterte yung panghaharas ng PNP CIDG. dumating sa Davao. At sinabi nitong nakadocument ang lahat at kinukuha nila ang mga pangalan ng sangkot. Samantala, itinanggi naman ng CIDG ang naging pahayag Ayan, okay. Tinatanggi ng CIDG. ni Congressman Pulong Duterte sa umano'y panghaharas nila sa kanyang pamilya. Okay. So, diyan muna, tinatanggi. Kinukundina ni Pulong, tapos tinatanggi ng CIDG, ng PNP CIDG, yung pagpunta ng mga pulis dyan. Nasa sa inyo na yan kung kanino kayo maniniwala. No? Ano na lang yan eh. Nasa credibility na lang yan. Una, wala ako doon. So, hindi natin malalaman kung totoo ito or hindi. Ayokong manghusga. Okay? Ako po ay magbibigay ng opinyon. At kung tatanungin nyo ako kung sino ang nagsasabi ng totoo, si Pulong Duterte or yung CIDG. Hindi natin alam kung si Torre na naman ang pasimuno nito, hindi na rin natin maintindihan, hindi na rin natin alam. No? Pero para sa akin, kung ako ang inyong tatanungin, mas naniniwala ako. Or hindi lang mas naniniwala. Naniniwala ako kay Pulong Duterte at hindi ako naniniwala dito sa sinasabi ng CIDG na hindi totoo. Bakit? Ilang beses na nangyari yan. We were there . Sinugod. Di ba? Tandaan nyo po. Kung ikikwento ko sa inyo, 2 years before, 2 years ago, kunwari, kukwento ko sa inyo 2020, nasusugod ng 5,000 pulis, pupuntahan at bababuyin ng KOJC at bababuyin ng katedral ng KOJC, hindi kayo maniniwala. Kasi seemingly, it's impossible. Gagawin ba ng pulis yan para lang hulihin ang isang pastor? And yet nangyari, di ba? Kung ikukwento ko sa inyo 2020, si PRRD ay kikidnapin, isasakay sa private jet at idadalin sa Hague. Hindi rin kayo maniniwala, di ba? Maraming hindi maniniwala. Pero nangyari. Kaya ngayon, ako at marami ring tao ay naniniwala na talaga mayroong mga pulis dyan. Anong plano nyo? Magtatanim kayo dyan? Anong kailangan nyo sa bahay ni Tatay Digong? Nasa dahig na si Tatay Digong eh. Anong sasabihin nyo? Kukuha kayo dyan, magtatanim kayo ng bata, magtatanim kayo ng babae, para sasabihin ninyo may human trafficking, magtatanim kayo ng droga, magtatanim kayo ng baril, para sasabihin nyo, drug lord si Tatay Digong, may sasabihin ninyo, nagbebenta siya ng baril. Anong itatanim nyo na naman dyan? Diba? Hindi nyo masisisi yung mga taong katulad namin kung hindi na naniniwala sa inyo. Dahil yung mga pinaggagawa nyo, kayo gumawa niyan, hindi naman kami. Kayo may kalokohan dyan eh. Di ba? Sino bang may kasalanan? Alam nyo, ito isang patunay na yung ginagawa kay Tatay Digong. This clearly ipinapakita na mananalo yung Duterte. Mananalo yung 10 kandidato ng PDP. Mananalo yung 10 Duterte team na senatoriables. Dahil desperado na sila. Kinuha si Tatay Digong, dinala sa Hague para hindi makakampanya. Dahil alam nila ang lakas ng Duterte. Ngayon, si BP Sara nag-iikot, pinagkakaguluhan ng taong bayan. Anong ginawa kay Sara, kay Inday, kay BP Sara?
nasa listahan na ng ICC. Nangunguna na. Dati nang nasa listahan pero ngayon siya di umano ang susunod na dadakpin. Lumipat si Camille. Prinomote ni BP Sara. Anong ngayon? Pinaiimbestigahan yung Prime Waters. Bigla sila nagkaroon ng interest sa Prime Waters na wala naman dati. Anong sasabihin nila mga ugok? Ano sasabihin nila? Nagkataon lang. Talaga namang may problema. Ano sasabihin ni Binay? Hindi pwede, dapat ba nating i-postpone yung paghabol sa Prime Waters dahil Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!